Hello, hello guys! Good morning! Tara, samahan nyo kami kasi today i-deliver yung bahay kubo na binili namin dito sa Baras. So, andito na nga kami at nung chinek ko, na-varnish na ni Manong yung bahay kubo at maganda na siya. Yun nga lang, sa tagal namin nag-aantay ng driver, hindi niya makontak yung driver niya. So, si Alvin na ang magda-drive. Ang hirap pala nito, no? Dati nagtataka ako kung paano siya kinakarga sa truck. Yun pala, binubuhat din pala siya. So, hindi kaya ng 5 lang na tao to. So, kailangan nasa 10 yung magbubuhat nito para mas magaan. So, ayun na nga, nailipat na nila sa truck yung kubo. At ngayon, dadali na namin dun sa bukid. Malapit lang naman yung bukid dito sa Bara. Siguro mga 15 minutes lang away. So, syempre, nasa front seat ang lola nyo. Char. At katabi ko nga si Manong, yung may-ari ng shop. Napakadaldal ni Manong, in fairness. 74 years old na siya, pero malakas pa rin. So, andito na nga kami papasok doon sa bukid. So, maraming wire na mabababa, kaya yun si Kuya, kailangan niyang itaas yung mga wire. And then, ang challenge dito, hindi na makakapasok yung elf sa loob kasi makipot yung daan. At saka, mas maraming wire na mabababa. Hindi ito namin in-expect. At hindi ko rin yun nasabi kay Mano kasi hindi ko naman napansin sa araw-araw namin pagpunta doon. So, kailangan muna namin itong ibaba at kailangang buhatin na lang siya. So, since kulang yung tao na dala ni Manong, inaghanap pa kami ng mga kasama nila sa pagbubuhat. Kasi 5 lang sila at hindi kaya ng 5. Kailangan mga 8 or 10 na tao. So, nakahanap naman kami ng dalawa or tatlo ata yun na magbubuhat na tutulong sa kanila. From here, mga nasa 400 meters pa yata or 5 minutes pa bago makarating dun sa bukid. So, ayun na nga, buhat-buhat nila. Nakakapagod, bayanihan, ba diba? Pati si Manong nai-stress na kasi hindi niya ine-expect na ganun pala kahirap yung daan papasok. So, medyo lugi daw siya. Well, ganun talaga ang business. Minsan may lugi, minsan may tubo, 'di ba? Pero in fairness kay Manong, napakabait niya at saka yung mga taong kasama. And so finally guys, ayan, nailagay na namin yung kubo sa tama niyang pwesto. At na makapagpahinga na rin tong mga tao na to. At syempre ako rin dahil wala pa akong tulog. Yun lang, bye-bye!